Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Bago ko sisimulan, mayroon muna akong mga katanungan sa inyo. Sino dito ang gustong kumain ng prutas at gulay? Magaling! Sino naman dito ang ayaw kumain ng prutas at gulay? Bakit naman? Ngayon, malalaman natin kung gaano ba talaga kahalaga ang pagkain ng prutas at gulay. Ang pamagat ng aking kwento ay tungkol sa masustansyang prutas at gulay. Si Jill ay isang 8 taong gulang na bata. Ilang taong gulang na si Jill? Tama, siya ay 8 taong gulang. Siya ay isang mag-aaral sa Immaculate Conception Cathedral School. Naging ugali na ni Jill ang magkwento sa kanyang mommy ng mga bagay na natutunan niya sa paaralan pag-uwi ng bahay. Ano ang kinikwento niya sa kanyang mommy? Tama, mga natutunan niya sa paaralan. Maligayang pagdating, anak! Salamat po, Mommy. Alam niyo po, may natutuhan na naman ako ngayong araw. Talaga, Jill? At ano naman iyon? Tinuro po kasi ngayong araw ni Binibining Verde ang kahalagahan ng prutas at gulay sa katawan. Sabi niya po, kapag kumakain kami nito, ay hindi kami magkakasakit agad-agad. Dahil ito daw ang aming proteksyon. Totoo po ba yun? Tanong ni Jill sa kanyang mommy. Tama ang guro mo, Jill. Ang gulay at prutas kasi ay nagtataglay ng mga bitamina na kailangan ng ating katawan para labanan ang mga sakit. Sagot ng nanay ni Jill. Ano ang tinataglay ng mga prutas at gulay? Tama, mga bitamina upang labanan ang mga paparating na sakit. Kaya pala, mahalaga talaga ito. Tama, naaalala mo ba yung sinabi ng doktor mo tungkol sa tamang pagkain? Opo, sabi ni Dr. Cruz na dapat daw kasabay ng prutas at gulay ay uminom din ako ng gatas para lalo pa akong lumakas. Sagot ni Jill. Sino dito ang umiinom ng gatas? Magaling! Ang gatas ay pampalakas ng ating katawan. Dapat tayo ay uminom ng gatas. Tama! Mabuti at naaalala mo pa. Magbihis ka na at kumain. Pagkatapos mo ay aalis tayo. Ha? Saan po tayo pupunta? Sa farmer's market at dadaan na rin tayo sa grocery para makabili ka ng paborito mo, Nestle Fresh Milk. Mamimili po tayo? Yehey! Sa wakas! Makakasama na rin po ako sa inyo sa palengke. Oo, isasama kita na mapili mo ang mga prutas at gulay na gustong-gusto mo. Yehey! Sige po! Magbibihis na ako! At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Mabuti naman. Kung talagang nakinig kayo sa aking kwento kanina, mayroon akong mga katanungan sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Unang katanungan, bakit pumunta sa palengke ang mag-ina? Tama! Upang bumili ng paboritong gatas ni Jill. Ito ay ang Nestle Fresh Milk at pati na rin ang masustansyang gulay at prutas. Magaling mga bata! Pangalawang tanong, sa inyong palagay, bakit kailangan nating kumain ng mga prutas at gulay? Tama! Dahil ito ay nagtataglay ng mga bitamina
na tumutulong sa ating katawan na maiwasan ang paparating na sakit. Magaling mga bata, talagang nakinig kayo sa aking kwento. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, tatalakayin natin ang mga uri ng pangalan. Ang pangalan ay may dalawang uri. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ano ang dalawang uri ng pangalan? Tama! Pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ano ang pangalang pantangi? Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, o pook. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ano-ano ang mga halimbawa ng pangalang pantangi? Jill, Binibining Verde, Dr. Cruz, Farmer's Market, Nestle Fresh Milk. Tingnan ninyo ang mga halimbawa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Lagi ninyong tandaan na ang pangalang pantangi ay tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Ano ang pangalang pambalana? Ito ay tumutukoy sa di tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, o pook. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik lamang. Halimbawa, mag-aaral, guro, doktor, palengke, gatas. Tingnan niyo ng mabuti ang mga halimbawa. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik lamang. Tandaan ninyo na ang pangalang pambalana ay di tiyak na ngalan at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Pag-aralan natin ang chart na nasa ibaba. Ito ay ang mga halimbawa ng uri ng pangalan. Ang pangalang pantangi at sa kabila naman ay ang pangalang pambalana. Unang halimbawa, Jill, pantangi, mag-aaral, pambalana. Ang Jill ay pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa malaking titik. Ang mag-aaral naman ay pangalang pambalana dahil ito ay di tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Ikalawang halimbawa, Binibining Verde, pantangi, guro, pambalana. Si Binibining Verde ay isang guro. Ang Binibining Verde ay pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa malaking titik. Ang guro naman ay pangalang pambalana dahil ito ay di tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Ikatlong halimbawa, Dr. De La Cruz, pantangi, doktor, pambalana. Si Dr. De La Cruz ay isang doktor. Ang Dr. De La Cruz ay pantangi dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at ito ay tiyak na ngalan ng tao. Ang doktor naman ay pangalang pambalana dahil ito ay di tiyak na ngalan ng tao at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Ikaapat na halimbawa, Farmer's Market, pantangi, palengke, pambalana. Ang Farmer's Market ay tiyak na ngalan ng palengke. Ito ay pantangi dahil ito ay nagsisimula sa malaking titik at tiyak na ngalan ng isang lugar. Ang palengke naman ay pambalana dahil ito ay di tiyak na ngalan ng isang lugar at nagsisimula ito sa maliit na titik lamang. Ikalimang halimbawa, Nestle Fresh Milk, pantangi, gatas, pambalana. Ang Nestle Fresh Milk ay pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan at nagsisimula ito sa malaking titik. Ang gatas naman ay pambalana dahil ito ay hindi tiyak na ngalan at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Naiintindihan niyo ba mga bata? Basahin natin muli ang pangalang pantangi.
Jill, Binibining Verde, Dr. De La Cruz, Farmer's Market, Nestle Fresh Milk. Ito ay tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Basahin naman natin muli ang pangalang pambalana. Mag-aaral, guro, doktor, palengke, gatas. Ito ay di tiyak na ngalan at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Lagi nating tandaan na ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pook at nagsisimula sa malaking titik. At ang pangalang pambalana naman ay tumutukoy sa di tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pook at nagsisimula sa maliit na titik lamang. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling, magaling, magaling! Upang di ninyo malimutan ang ating paksa, balikan natin ang kahulugan ng pangalan at ang dalawang uri nito. Pangalan, ang tawag sa mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pook. Ang dalawang uri nito ay ang pangalang pantangi na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng pangalan at pangalang pambalana na tumutukoy naman sa di tiyak na ngalan ng pangalan. Ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik at ang pangalang pambalana naman ay nagsisimula sa maliit na titik lamang. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling!